Hello mga kulit! Welcome back sa aking channel! Kamusta kayo dyan? Dahil sa init ng panahon, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. Saka medyo busy din. So ngayon, ang gagawin natin ay, syempre, yung malakasan yung panghalo-halo. Gagawa tayo ng 3 klase ng milky mixture na pwede nyong gamitin para sa inyong panghalo-halo na siguradong magiging mabenta rin at pipilahan ng inyong customer, di ba? So, pwede kayong mamili doon sa 3 kung anong gusto nyong gawing gatas para sa inyong halo-halo. Depende kung gusto nyo yung mura, medyo mura, o yung elevated, max elevated. So, simulan na natin. Medyo ngayon, maulan. Hindi katulad kahapon na sobrang init. So, kailangan lagi kayong hydrated. Huwag kayong magbababad sa araw ng mga alas 11 hanggang alas 3. So, ito na yung ating mga pa-ingredients. Medyo madami-dami siya, di ba? Yan. Kasi nga, 3 milk mixture ang gagawin natin ngayon para pwede kayong mamili kung anong gusto nyong magamit. So, sisimulan muna natin syempre yung ating pangmalakasan na custard milk. Yan. So, yan ang trending ngayon. Nakita nyo na rin yan sa previous video ko. Ang ating trending na masarap na custard milk para sa inyong halo-halo. Yan din yung ginagamit dito ni Aling Juana dyan sa may binyan. Nag-trending siya sa TikTok, sa YouTube, sa Instagram, sa Facebook, lahat na. At pinipilahan siya ng mga customer. Alas 12 pa lang, cut off na sila. Kasi sa dami ng nabibenta nilang halo-halo dahil sa gatas at sa nag-uumapaw na sahog. So, simulan natin muna yung custard milk. Ang una natin ilalagay is yung ating 2 egg yolk. So, 2 egg yolk lang ang ginamit ko kasi ang gagamitin lang naman natin ngayon konting portion lang. Dahil sample lang ito para sa inyong tawag dito, reference para makagawa kayo ng pangmaramihan. So, kung gusto niyo ng maramihan, pwede niyo dagdagan yung egg yolk. So, una natin ginamit noon, 6 na pirasong egg yolk, tapos 1 condensed milk, tapos 2 evap. Or pwede niyo damihan yung condensed, damihan yung evap. Nasa sa inyo yan. Makukuha niyo rin yung saktong consistency. So, ngayon, 2 egg yolk muna. Tapos, lalagyan natin ng 1 lata ng condensed milk. Wala pa yan sa kalan, wala yan sa kalan. Nasa lababo pa lang tayo. Yan. Condensed milk, ihahalo natin dyan. Kahit anong brand. Yan. Yan. Tapos, haluin. Okay, maingay na pag-vlog para dyan sa. Yan, nandito lang sa kalan pero wala pa yung apoy. Isasala natin para maging smooth yung ating mixture. Yan. Kasi may mga dyan namumuo. Minsan may nahalong maliliit na balat ng itlog. Pangit naman kung isama mo yun sa halo-halo, di ba? So, dapat talaga strainer mo siya bago mo buksan yung kalan para lutuin yung mixture. Yan. Yan, di ba? May buo-buo. Yan. Kung ngayon, sisindihan na natin yung kalan ng low to medium heat lang. Huwag nyo lakasan kasi maluluto yung itlog nyo. Itlog nyo, maluluto yung egg. So, low to medium heat lang yung ating apoy. Tapos, lagi nyo hahaluin. Oo! Parang pag-sure ka. Oo, Nay. Tapos, hahaluan na natin yan ng evaporated milk. Yan. Then, maglagay tayo ng 1 teaspoon ng
vanilla essence. Yan. Para pampatanggal to ng lansa sa inyong egg. 1 teaspoon lang. Kasi masyadong maano yung ano nito, yung aroma. So, hindi naman natin gustong maglasang vanilla lang tong ating mixture, diba? So, 1 teaspoon lang siya. So, itong ating custard milk, hindi nyo kailangan tong ipakuluan ng husto. Mga half boil lang. Yung meaning yung medyo pakulo na, hanggang ganun lang. Kasi, kung hindi rin maganda yung magiging end nito kasi kumbaga hindi rin magiging maganda yung kilalabasan kasi nga meron tayong egg. So, hindi mo siya kailangan i-boil ng husto. Half boil lang, kumbaga. Yun ang tawag nila. Half boil. Yung pakulo na. Yan, o. Tapos, lalagyan natin siya nitong yellow food color para mas maging matingkad yung kulay ng ating custard milk. Yan. Diba? Nakakatulong yan para mas magandang tingnan ng inyong halo-halo. Diba? Naging mas makulay siya. So, okay na yung ating custard milk. Ayan na siya. Sasali na lang natin siya sa lalagyan para ating palamigin. So, ngayon, gagawa naman tayo ng isa pang milk mixture na medyo mas mura pero kasing creamy rin ang custard. So, ang kailangan lang natin dito mga kulets ay isang lata ng condensed milk, tapos isang lata ng evaporated milk, banana essence, at saka ang ating yellow food color. Yan. So, hindi nyo na kailangan lutuin to kasi gatas lang siya talaga. So, yan yung ating condensed milk. Lalagyan nyo ngayon ng isang lata ng evaporated milk. Yan, haluin nyo lang para magsama silang dalawa. Ngayon, maglalagay kayo ng isang teaspoon ng banana essence. Yan, 1 teaspoon lang. Yan, hindi kita kasi white siya eh. Dali lang to, diba? Wala pang 5 minutes, meron na kayo agad nito. Tapos, maglalagay tayo ng yellow food color. Para maging kaakit-akit naman ang kulay, di ba? Yun. So, yan na yung isang klase natin ng pamilky mixture sa inyong halo-halo. Mas madali, di ba? Walang ka-effort. Oh. Pero kasing creamy and milky nung ating custard milk. So, after nito, lagyan natin sa lagayan. Then, lulutuin naman natin yung isa pang or yung pangatlong milky mixture. Ngayon, gagawa naman tayo ng ating yema sauce or dulce de leche. Yan. Pwede rin yan sa inyong panghalo-halo. Yan. So, ang kakailangan lang natin dito ay 3 tablespoon ng butter. Yan. Tapos, 1/4 cup ng sugar. Then, 1/3 cup ng evaporated milk or kahit na fresh milk. At saka isang lata ng condensed milk. So, ngayon, kailangan nating buksan ang kalan. Buksan nyo yung kalan nyo in low or medium heat lang. Huwag masyadong high. Then, lulutuin natin yung ating sugar. Ilagay nyo yung inyong sugar. Yan. Lulutuin muna natin siya. Pwede kayo gumamit ng white sugar or washed na sugar. Okay lang yan. Medyo matagal yon kasi inaantay natin matunaw yung ating sugar bago natin ilagay yung butter. So, ngayon medyo malamig-lamig, medyo may hangin kasi umulan siya. Pero, ang alam ko hanggang May, susobra para yung init, aabot ng 53. So, stay hydrated mga kulets. Huwag kayong lalabas pag alam nyong sobrang init ng araw kasi iwas tayo sa mga stroke, heat stroke, mga lahat na ng klase ng stroke, iwas-iwas. Tapos yung mga may alaga dyang aso, please naman ipasok nyo sa inyong bahay.
Kasi parang tao rin yan, naiinitan sila. Mas mainit nga sa kanila yun kasi nga 'di ba meron silang balahibo. So ipasok nyo sila sa inyong bahay hangga't maaari. Kung kaya nyo i-aircon nyo na, 'di ba? Mas mura ang bill sa aircon kaysa pampa-ospital. Yan mga kulit. Natunaw na yung ating sugar. Pwede na tayong maglagay ngayon ng butter, yung ating 3 tablespoon na butter. Yan. Tapos halu-haluin nyo para hindi mag-crystallize yung ating sugar. Ilagay na natin yung ating 1/3 cup na milk. Then, lagay na natin yung condensed milk. Tapos, halu-haluin nyo pa rin para hindi mag-crystallize yung inyong sugar. So, pakuluin natin siya ng husto para maging malapot yung inyong yema sauce or dulce de leche. So, ito na mga kulets. Tapos na yung ating tatlong klase ng ating milky mixture para sa ating halo-halo. Meron tayong custard milk, yung dulce de leche or yema sauce, at yung ating, tawagin na natin milky. Yan. So, mamili kayo kung ano yung mas okay sa inyo. Kahit tikman nyo yung tatlo, patok yung halo-halo nyo. Yan. So, sana magustuhan nyo. Sana nagustuhan nyo. At subukan nyo na para rin sa inyong negosyong panghalo-halo. So, ready na yung ating mga ingredients pansahog. So, abangan nyo ang video natin bukas. Gagawa naman tayo ng homemade pansahog para sa halo-halo. Pati yung ubi halaya, gagawa rin tayo niyan bukas. Para matesting natin itong mga ginawa nating halo-halo sauce, diba? Natapos din ang ating tatlong klaseng milky mixture para sa ating halo-halo mga kulets. Subukan nyo na para matikman nyo kung ano yung gusto nyo magamit doon or pwedeng gawin nyo ng tatlo para marami kayong flavor ng inyong creamy milky halo-halo. Sana nagustuhan nyo ating video for today. Please don't forget to subscribe, comment, like, and share. See you tomorrow mga kulets para sa ating homemade pasahog sa halo-halo. So maraming salamat sa mga bagong subscriber natin, sa mga loyal nating subscriber. Salamat sa mga hindi nag-skip ng ads at salamat sa inyong mga suporta. Sana wag pa po kayong mag-skip ng ads. Malaking tulong po yan. Paalam! Hindi aming bugoy.